Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako makakauwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uuwi ka, drop out. Pinag-iisipan ko ang kapalaran ko. Sabi naman ng tatay ko, doktor daw o abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda College kasi at the time na nagdesisyon ako, San Beda College na lang yung bukas. So hindi ko pa sinabi kaagad na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver, hindi na yan siya pumupunta ng Cavite, lagi kaming nandyan sa Menjola. Nung nalaman niya na nasa law school ako, mas excited siya. Nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon na papagalitan din ako na sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging kabit ka lang ng politiko. Ganyan yung style niya para i-dik-dik sa'yo na mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, kung hindi ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung force by which he emphasized into my brain that I need to become a lawyer. Nung pumasa na ako ng bar at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kesa sa kanya, 5 points ang layo namin. Parang naging tao na ako sa paningin niya. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive nun. Kahit maging halaman ako, didiligan ako nun